Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, paunang mensahe ninyo, the word Lord. Ayan, there is communication, praise, dishonesty. Yun ang mga pwedeng mangyari sa ngayon, ano, or pwedeng matanggap ninyo, or pwedeng marinig, yung ganun, or pwedeng ma-witness, no? There could be communication coming in dito, maaring through email, or through a letter, through a note, no? But ano na ngayon, 'di ba? Digital na ang lahat, kaya pwedeng through DM or PM na lang ito. Pwedeng text message, pwedeng gano'n, ano. So, ano kayo, i-monitor ninyo yung inyong mga communication lines. Kasi baka yung correspondence na to, idumaan dyan sa inyong mga DM or PM, di ba? Or emails, mga ganon. Pwede rin na ang iba sa inyo rito is, being reminded dito na mag-ingat kayo sa mga matatanggap din ninyong mga communication. Kasi maraming scammer na ngayon, 'di ba? So, wag na wag kayong basta-basta magtitiwala, lalong-lalo na diyan sa mga text messages na may mga link, lalo na diyan sa mga emails na may mga sinesend na link, wag na wag ninyong pipindutin 'yan. Wag na wag ninyong bubuksan ng mga link na 'yan. Okay? Sundin ninyo yung bulong ng iyong intuition. Okay? Dahil it will give you a signal kung scam yan, 'di ba? Or hindi. But, yeah, marami na din ng mga reminders, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga bangko, 'di ba? Or any financial institutions, 'di ba? Laging kahit mga sa mga telco, 'di ba? Nagsisend sila sa atin ng text messages na nagwa-warn sa atin na wag na wag tayong magpipindot or wag nating bubuksan ng kahit anumang link na nare-receive natin because they won't send us a link, 'di ba? Kaya ano 'yun? Kasi you never know, baka meron ditong nambibiktima, 'di ba? At baka makarating sa inyo 'yan. Kaya mag-iingat kayo, okay? Before you do anything, before you click anything, you think first. Think before you click. Okay? So, what else? We have number 5, change. Ayan, merong napipintong pagbabago sa buhay ninyo, and that could be in various areas of life. That could be in any area of life, no? Pwedeng sa relationship, pwedeng dynamics, pwedeng may bagong makakarelasyon, pwedeng magpapasok kayo sa bagong friendship, no? It could be anything. Pwedeng sa outside world din yung pagbabagong ito. Pwedeng personal, diba? So, it could be in any area of life. So, depende yan sa inyong sitwasyon. Okay? Pag nangyari yan, kayo na lang tanging nakakaalam, diba? Kung anong area yan. So, kukuha tayo ng 2 cards for each week, no? For the month. Ayan. So, first row would be the energies na maaring dumating or mag-play out sa buhay ninyo for the first week. This is your second week of the month. Third row would be the third week. And ang fourth row would be the fourth week, no? Or last week of June. Ayan. So, disclaimer lang din na energies are fluid. Kaya pwede rin na yung ibang energies dito na kunyari, nasa ibang week, pero pwedeng mag-resonate sa inyo yan in a different week, no? Depende yan sa inyong sitwasyon. At saka, ang intention ng reading na to is to give you yung overview, kumbaga, ng inyong buwan at titignan natin kung ano yung pinakamalakas na energies na pwedeng lumabas or mag-unfold sa buhay ninyo on the first, second, third, and fourth week. Okay? So, the first week ninyo, we have the Knight of Wands and we have the Six of Pentacles. So, pwede na may travel ang iba sa inyo rito. Okay? Pwedeng may travel, pwedeng ang iba sa inyo rito is going to visit family. We have the Six of Pentacles. Now, this is also family time. Maaring kailangan kayo ng inyong pamilya around this time. Pwedeng
may kailangan sa iyong pera, pwedeng may kailangan ng inyong presensya, pwedeng may kailangan ng inyong talino, ideas, views, opinions, pwedeng ganon, kaya kailangan nila yung presence mo, pwedeng ganon, no? Kaya pwedeng mapapauwi kayo, no? Or pwedeng mag-spend kayo ng time or more quality time with your family dahil kailangan nila kayo, kailangan nila ang tulong ninyo, no? In any shape or form, yung ganon. So, this is a fast-moving energy, sa Knight of Wands. Kaya, pwedeng ang mga decision-making ninyo rito, mabilisan. No? Pwedeng mabilis ang kailangan ninyong pag-iisip. Kaya nga, kailangan ninyo na magtiwala kayo sa inyong intuition, sundin ninyo ang bulong ng iyong intuition. Kasi maaaring meron kayong mga desisyon na kailangan gawin dito na hindi na kayo mabibigyan ng pagkakataon para mag-isip pa ng matagal or pag-isipan ng matagal, no? Kaya sundin na lang ninyo yung bulong ng iyong intuition. Kasi your intuition is also your most reliable guide, no? Yan ang gagabay sa inyo patungo doon sa kung ano ang dapat or kung ano ang nararapat, ano ang best para sa iyo na desisyon. Okay? The Six of Pentacles, family needs you. That's what I'm picking up dito. At there could be a windfall of money rin dito. No? There could be a windfall of money. Pwedeng ang iba sa inyo dito nangangailangan ng pera. So whatever it is that you need right now, though, is dadating. Ang promise kasi ng Six of Pentacles, whatever it is that you need, that will be met. Kaya pera man ang kailangan mo dyan, rest assured na marireceive at marireceive mo, makukuha mo ang perang kailangan mo. Okay? So, the second week, we have strength. Pwedeng inner strength ito. That could be related to this. Diba? Maaaring kailangan mo pa rin ng inner strength and courage for you to be able to face kung ano man ang pwedeng concern, no, ng pamilya ninyo, na yun ang pwedeng attendan mo or yun ang kailangan nila ng tulong sa iyo, no? Pwedeng ganon. Pwede rin na yung inner strength na to, ito yung dapat na kailangan mo din maramdaman sa ngayon. Kailangan mong i-activate yung inyong lakas ng loob kasi meron tayong magician which is taking action. Kasi meron din ditong opportunities around you na maaaring kumakatok na sa inyo para makatulong sa'yo na ma-carry out ninyo kung ano man yung mga goals ninyo, ano man ang mga dreams ninyo. So, while the opportunity is here, diba? So, pwedeng maglalakas ng loob na kayo sa ngayon or kailangan na ninyong lakasan ng loob ninyo at take advantage na yung opportunities and possibilities na right here before your eyes na, no? Before it slips away from you. Kaya pwede talaga na magsisimula na kayong mag-take action towards doon sa pag-carry out ninyo ng inyong mga dreams and goals and heart's desires, no? So, on the third week, meron tayong Five of Wands. Ayan, and Four of Swords. May pagod, no? Na naramdaman kayo rito. Stress, pagod, no? Maaaring pagod kayo dito, lalong-lalo na mentally and emotionally. Kasi maaaring nagkaroon dito ng competition, nagkaroon dito ng rivalry, magkaroon dito ng sitwasyon wherein kailangan mong depensahan din ang inyong sarili, depensahan yung posisyon mo sa trabaho, depensahan mo yung opinion mo, 'di ba? Or kung ano man ang stand mo sa isang subject dito, no? Pwedeng sa trabaho ito, pwedeng sa pamilya, 'di ba? Pwedeng sa ibang area, baka pwede rin sa grupo ninyo magkakaibigan, 'di ba? Pwedeng may diskusyon, may away, may hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganoon. Kaya maaring na-stress kayo diyan, kaya kailangan ninyo na magpahinga. Okay? Kailangan nyo na mag-step back kayo, time out muna kayo dyan sa kung anong pinag-aawayan, sa kung ano man ang pinag-didiskusyonan. Atras muna kayo dyan at magpahinga kayo. So that, makapagpahinga muna kayo, makapag-replenish kayo ng lost energy ninyo, makapag-recover muna kayo ng stress, 'di ba?
stress ng katawan, stress ng isip, nararamdaman ninyo, yung damdamin ninyo, then when you are ready, then get back to it, harapin mo sila. 'Di ba? At least, mas makakapag-focus ka na, mas makakapag-isip ka na ng maayos, mas makakapag-desisyon ka na dito ng sound and fair, 'di ba? Bago mo sila harapin. Okay? So, on the 4th week, meron tayong Knight of Cups and we have Page of Cups. Ayan. Sa Knight of Cups, feeling ko dito meron mag-apologize sa'yo. Maybe, sa pag-atras mo ng saglit, no, nagpapahinga ka, pag-atras mo sa sitwasyon na to, maaaring sila din did the same. Baka nakapag-isip-isip din sila, no, na baka kung sino man dito sa grupo, kung grupo to, or kung isang tao lang yan na involved dyan, at kayo, pwede nakapag-isip-isip din siya na baka siya talaga ang may mali. Siya din yung baka may nasabing hindi maganda towards you, or pwedeng siya yung nagsimula ng away, pwedeng ganon, no? And maybe ma-realize din niya na siya ang may mali, kaya siya yung mag-apologize. Siya yung magpapakumbaba, no? At maaaring i-approach ka nito at siya ay magpapakumbaba at hihingi ng iyong kapatawaran. No? So, pwedeng meron ditong apology. For others of you, na wala namang ganong sitwasyon, pwedeng, offer of love. Baka, kung single pa kayo, baka meron mag-o-offer sa inyo dito ng pag-ibig, baka meron manliligaw, baka meron mag-aaya sa inyo on a date, pwedeng ganon, or, pwede, no, na kung may jowa na kayo, baka meron magpo-propose na dito. No? Baka meron na mag-aayang pakasalan ka, no? Pwedeng ganon. With the Page of Cups, this is fun, this is having fun, this is full of love and magic, no? Yung okasyon na to. So, pwedeng yung mag-aaya sa inyo dito. Diba? Baka ito siya. Siya yun, no? Baka siya yung mag-aaya sa iyo sa isang party, baka doon siya mag-a-announce ng kanyang proposal, 'di ba? So pwedeng ganoon. Kaya enjoy ninyo 'yan, no? Have fun and enjoy dahil kailangan ninyo din ng break. Kailangan din yun din na mag-unwind, kailangan din yun din na mag-catch up kayo with friends and family, no? So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.